Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na salaysay at karanasang ipinasang bibig sa mga liblib na baryo ng ating bansa. Nilalayo nitong magbigay babala, kilabot at aral sa mga tagapakinig. Ang mga pangyayari ay maaaring hindi para sa mga bata o mahina ang loob. Pakinggan ng may bukas na isipan, dahil sa mga ganitong kwento, minsan, ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa katang-isip. Sa gitna ng kabundukan ng Negros, may dalawang kilalang albularyo, sina Tomas at Elena. Pareho silang kilala sa kakayahang magpagaling gamit ang mga halamang gamot at panalangin. Nagkakilala sila sa isang pagpupulong ng mga tradisyonal na manggagamot at mula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Ang kanilang pagmamahalan ay tila pinagtagpo ng tadhana at ng isang layunin, ang magpagaling ng kapwa. Matapos ang ilang taon ng pagtulong sa mga may sakit sa bayan, napagpasyahan nilang manirahan sa isang tahimik na baryo na inirekomenda ng isang matandang pasyente, ang Barangay Taglocan. Ayon sa matanda, doon daw ay maraming nangangailangan ng manggagamot, ngunit kakaunti ang may lakas ng loob na manirahan. Hindi nila inintindi ang babala. Ang alam lang nila, gusto nilang tumulong. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga ngiti ng mga residente, ngunit kakaiba ang mga ngiting iyon. Parang pilit, malamig, at may mga matang nagmamasid sa bawat galaw nila. Tahimik ang lugar, tanging hunin ng mga kuliglig at alon ng hangin ang maririnig. Sa gabi, may mga alinggaw ng iyak ng hayop, minsan parang kalabaw, minsan parang tao. Ang lamig ng hangin dito, Tomas, bulong ni Elena habang nagsisindi ng lampara. Pero may kakaiba, sagot ng lalaki. Parang mabigat. Kinabukasan, dumalaw ang kapitan ng barangay, si Kapitan Edro, at binati sila. Mabuti at nandito kayo. Kailangan namin ng tulad ninyo. Pero isang paalala lang, Hija, sabi nito sabay sulyap sa labas, kapag kabilugan ng buwan, huwag na huwag kayong lalabas ng bahay. Kahit anong marinig ninyo, huwag kayong magbubukas ng pinto. Napatingin sila sa isa't isa. Napangiti si Tomas. Pamahiin lang yan, siguro. Ngunit si Elena, may naramdamang kakaiba. Sa paligid, may mga punong tila nanonood. At nang gabi niyon, habang nakahiga, may narinig siyang kaluskos sa labas. Isang tinig ang pabulong na tumatawag sa kanyang pangalan, Elena, tulungan mo ako, kinilabutan siya. Bumangon at sumilip sa bintana. Sa labas ng kanilang bakuran, may nakatayong anino ng babae, maputla, at nakatingin sa kanila nang hindi kumikilos. At sa unang gabi pa lang nila sa baryong iyon, nagsimula na ang mga palatandaan na hindi sila nag-iisa. Kinabukasan, tila walang nangyari. Ang araw ay sumikat ng payapa, at ang mga residente ay abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit para kay Elena, hindi na muling naging normal ang pakiramdam niya. May malamig na hangin na tila laging dumadaan sa kanyang likod kahit tirik ang araw. Sa bawat sulok ng baryo, may mga matang nagmamasid. Lumabas sila ni Tomas upang maglibot. Napansin nilang kakaiba ang mga bahay, kakaunti ang bintana, at ang iba ay may mga palawit na bawang at asin sa paligid ng pintuan. Parang takot sa kung ano, bulong ni Tomas habang naglalakad sa makipot na daan. Lumapit sa kanila ang isang matandang babae na may bitbit na basket ng gabi. Kayo yung mga bagong manggagamot, no? Tanong nito. Tumango si Elena at mumiti. Mag-ingat kayo rito, Hija. Mabait ang mga tao, pero huwag kayong masyadong nagtitiwala. Bakit po? Tanong ni Elena. Ngumiti ang matanda, ngunit mapait. Hindi lahat ng mukhang tao ay tao pa rin. Pagkasabi nito'y tumalikod na siya at naglakad palayo. Pag-uwi nila sa bahay, natagpuan nilang may nakasabit na maliit na pouch sa kanilang pintuan. May lamang tuyong dahon, durog na bawang, at isang pirasong itim na bato. May kasamang maliit na papel na may nakasulat, panglaban sa mga mata ng gabi. Nagkatinginan sila ni Tomas. Hindi nila alam kung galing iyon sa matanda o sa iba pang residente, pero naramdaman ni Elena ang kakaibang kirot ng takot at awa. Pagsapit ng gabi, umihip na naman ang malamig na hangin. Sa dilim, may mga alinggaw ng yapak sa labas ng bahay. Tila may naglalakad sa paligid, dahan-dahan, paikot-ikot. Minsan ay parang kumakaluskos sa bubong, minsan ay sa ilalim ng bahay. Tomas, may naririnig ka ba? Sagot ng lalaki habang pinakikinggan. Parang may mga kuko sa yero, lumapit siya sa bintana. At nang sumilip, nakita niyang may kumikislap sa dilim, mga matang parang apoy, nakatitig sa kanila. Agad niyang isinara ang bintana at sinindihan ang lahat ng kandila. Hindi sila tao, bulong ni Elena. Hindi ito basta ordinaryong baryo.
Kinabukasan, dumating muli si Kapitan Edro, kunwari iwalang alam. Narinig ko may mga hayop na namamatay kagabi. Siguro mga aso o pusa lang yon, sabi niya sabay ngiti, pero baka sa kanyang mukha ang pagkukunwari. Mula noon, mas lalong naging maingat ang magkasintahang manggagamot. Alam nilang may itinatago ang baryong iyon, at unti-unti na silang hinihigop ng lihim na yon. Ikatlong gabi pa lamang nila sa barangay Tadlocon nang may kumatok sa kanilang pintuan. Malalim na ang gabi, at ang lampara lamang sa altar ang nagbibigay liwanag sa kanilang maliit na bahay. Mahina at garalgal ang boses na narinig ni Elena mula sa labas. Tao po, tulungan niyo po ako. Ang anak ko mamamatay na. Agad na nagkatinginan sina Tomas at Elena. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Naroon ang isang babaeng balot sa tapis, namumugto ang mga mata sa iyak. Karga niya ang isang batang lalaki na tila lantang-lanta, maputla at malamig ang balat. Diyos ko, bulong ni Elena habang inaalalayan ang babae. Ipasok niyo siya, dali. Inihiga nila ang bata sa banig. Lumapit si Tomas upang suriin ito, walang lagnat, ngunit pawis na pawis at nanginginig. Nang maramdaman ni Elena ang kanyang pulso, halos wala na itong pintig. Ilang araw na siyang ganito, tanong niya. 3 araw na po, sagot ng ina. Wala na siyang gana, ayaw kumain. Kahapon, parang gusto niyang lumipad palabas ng bintana, napatigil si Elena. Ano nang sabi mo? Hindi ko po alam, parang may tawag sa kanya sa labas, lalo na tuwing gabi. Habang pinapahira ni Elena ng langis ang noo ng bata, napansin niyang may maliit na sugat ito sa batok, parang kagat ng hayop. Ngunit ang dugo kulay itim. Nang subukan niyang dasalan ang sugat, biglang napasigaw ang bata, at tumirik ang mga mata. Isang Latinong dasal. Bilis, sigaw ni Tomas habang hinahawakan ang ulo ng bata. Sabay nilang binigkas ang panalangin. Sa gitna ng dasal, narinig nilang parang may umuungol sa labas ng bahay, mababa at galit. Lumakas ang ihip ng hangin at ang lampara ay halos mamatay. Si Elena, nanginginig, napasigaw, Tomas. May anino sa labas. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana, at nakita niya ang isang figura sa dilim. Isang babae, maputla, nakalugay ang buhok, at kumikindat ang mga mata na tila dilaw sa ilalim ng buwan. Ibalik mo siya sa amin, napaatras si Elena, nanginginig. Agad niyang sinara ang bintana at binuhusan ng asin ang paligid. Pagbalik niya sa banig, huminga ng malalim ang bata, sa katuluyang nawalan ng malay. Nang dumilat itong muli, parang ibang nilalang na ang nasa kanyang katawan, malamig ang titig, at marahang sinabi, hindi kayo ligtas dito. Pagkalipas ng ilang araw mula nang gamutin nila ang batang iyon, hindi pa rin mapakali si Elena. Kahit gumaling na ang bata, may kakaibang kilos pa rin ito, tahimik, laging nakatingin sa kawalan, at kapag dumidilim na, bigla itong naglalaho sa bakuran. Tuwing hinahanap siya ng ina, natatagpuan siyang marumi at may bakas ng putik sa mga paa, parang naglakad sa gubat. Si Tomas, bagaman kalmado, ay nagsimulang magduda. May kakaiba talaga rito, Elena, sabi niya habang pinapahid ang langis sa kamay. Hindi sakit ng laman ang mga nangyayari. May halong dilim. Isang hapon, nagpasya silang bumisita sa pinakamatandang albularyo sa baryo, si Lola Sean, na halos hindi na lumalabas ng bahay. Kilala ito sa mga sinaunang orasyon at panlaban sa mga nilalang ng gabi. Pagpasok nila sa kubo ng matanda, agad nilang naamoy ang matapang na halimuyak ng insenso. Matagal ko nang alam na may darating na tulad ninyo, sabi ni Lola Sean, habang pinagmamasdan sila mula sa kanyang duyan. Kayong dalawa may liwanag kayong dala. Pero sa baryong ito, ang liwanag ay isang sumpa. Nagulat si Elena. Sumpa? Sagot ng matanda. Ang barangay Tadlocon ay hindi basta baryo. Dito ipinanganak ang isang lahi ng mga aswang na nagtatago sa anyo ng tao. Matagal nang may kasunduan ang mga tao rito, hanggat hindi sila lumalaban, hindi sila sasaktan. Ngunit kapag may dayong manggagamot o pari na pumasok, inaalis nila, dugtong ni Tomas, halos pabulong. Tumango ang matanda. Ang mga batang nagkakasakit dito. Hindi lahat sila tao. Ang iba, mga supling ng nilalang ng gabi. Napasinghap si Elena. Naalala niya ang batang kanilang ginamot, ang sugat sa batok, ang malamig na balat, at ang tinig na nagsabing, hindi kayo ligtas dito. Lumapit si Lola Sean at inabot sa kanila ang isang maliit na bote ng langis. Ito ay langis ng niyog na may dasal ng San Benito. Gamitin niyo tuwing gabi. Huwag kayong lalabas kapag kabilugan ng buwan.
Habang palabas sila ng kubo, dumaan sila sa gilid ng sementeryo ng baryo. Napansin ni Tomas ang mga bagong hukay na libingan, walang pangalan, walang krus. At sa isang nitso, nakasulat lang, ang mga mata ng gabi ay nagbabantay. Kinilabutan silang dalawa. Doon nila napagtanto, hindi lang nila pinasok ang baryo ng mga aswang, kundi unti-unti na rin silang binabantayan ng mga ito. Simula nang mabisita nila si Lola Sean, hindi na naging mapayapa ang mga gabi ni na Elena at Tomas. Tuwing paglubog ng araw, tila humihigpit ang hangin sa paligid ng kanilang bahay. Ang mga aso ay nag-iyakan, ang mga manok ay hindi tumitilaok kahit umaga pa. May kakaibang lamig na bumabalot sa buong barangay, isang lamig na may kasamang amoy ng dugo at usok. Isang gabi, habang nag-aalay ng dasal si Elena sa kanilang maliit na altar, napansin niyang kumikibot ang apoy ng kandila kahit walang hangin. Tomas, mahina niyang tawag, may nararamdaman ka ba? Wala naman pero parang may dumaan, sagot ng lalaki, habang pinakikinggan ang bawat tunog. Maya-maya, may kumaluskos sa bubong. Maliliit na yabag, tapos parang may pakpak na dumaan sa ibabaw. Dahan-dahan silang lumapit sa bintana. Sa labas ng dilim, may mga matang kumikislap, 1, 2, 3, hanggang sa mapagtanto nilang napapalibutan na ang bahay. Mga mata yan ng aswang, pabulong ni Elena, nanginginig. Hindi sila umaalis, agad nilang kinuha ang mga bote ng langis ni San Benito at isinaboy ito sa paligid ng bahay. Bawat talsik ng langis ay may kasamang dasal. Ngunit habang ginagawa nila ito, biglang narinig ni Tomas ang tinig ng isang babae sa labas, "Tomas, lumabas ka. Hindi ako nananakit. Gusto lang kitang tulungan." Ang tinig ay pamilyar, tila boses ni Elena. Napalingon si Tomas kay Elena, ngunit nasa tabi lang niya ito, nakayuko at nagdadasal. Agad siyang napaatras, nanindig ang balahibo. "Elena, may isa pang ikaw sa labas," bulong niya. Sa labas, maririnig ang mahina ngunit nakakatakot na halakhak. Isang figura ang dumaan sa bintana, isang babae na kamukhang kamukha ni Elena, ngunit may mahahabang kuko at mga matang parang pusa. "Hindi kayo taga rito," sabi nito sabay ngiti, at unti-unting naglaho sa hangin. Kinabukasan, paglabas nila ng bahay, napansin nilang ang mga kapitbahay ay nagmamasid sa kanila. Tahimik, walang emosyon, tila alam nila ang nangyari kagabi. Si Kapitan Edro, lumapit at nagtanong, "Narinig namin, may mga dumaan sa bahay niyo kagabi. Siguro mga paniki lang yon." Ngumiti si Tomas, ngunit may bahid ng galit. "Paniki?" Pero marunong silang magsalita. Mula noon, sinarhan nila ang bahay bago lumubog ang araw. Sa bawat gabi, may mga aninong dumaraan, mga pakpak na sumasayad sa bubong, at mga mata sa dilim na hindi nagsasawang tumitig sa kanila. At sa bawat dasal ni Elena, naririnig pa rin niya sa hangin ang tinig na pabulong, "Hindi kayo makakatakas." Habang lumilipas ang mga gabi, lalong lumalakas ang presensya ng dilim sa paligid nina Elena at Tomas. Halos hindi na sila makatulog. Tuwing madaling araw, naririnig nila ang mga sigaw sa malayo, tila mga taong humihingi ng tulong, kasabay ng malalakas na hampas ng hangin. "Hindi na tayo pwedeng umasa sa takot," sabi ni Tomas habang hawak ang rosaryo. "Kung lalaban tayo, kailangan nating ipaglaban to sa dasal." Tumango si Elena. "Ang liwanag lang ang tanging sandata natin." Mula noon, gumawa sila ng mga anting-anting at banal na langis, ginamit ang mga dasal ni San Benito at San Roque. Sa tulong ng mga natutunan nila bilang manggagamot, pinagsama nila ang agham at pananampalataya. Nagturo rin sila sa ilang residente kung paano gumawa ng proteksyon laban sa mga aswang, mga halamang gamot, asin, at mga panalangin. Ngunit habang lumalaganap ang liwanag ng kanilang ginagawa, nagsimulang magalit ang mga nilalang ng gabi. Isang umaga, nagising sila sa sigaw ng kapitbahay. Isang lalaki ang natagpuang patay sa bukirin, walang dugo, at may 2 butas sa leg. Ang buong baryo ay tahimik. Walang gustong magsalita. Nang lapitan nila ang bangkay, nakita ni Tomas ang bakas ng kuko sa dibdib ng lalaki, mahahaba, matutulis. "Aswang ito," sabi niya. Ngunit si Kapitan Edro, agad siyang pinigilan. "Tigil mo yan, Tomas. Huwag kang magdadala ng gulo rito." "Gulo? Hindi ba't matagal na kayong ginugulo ng kadiliman?" Balik ni Tomas, galit ang boses. Mula noon, tinuring silang mga banta sa baryo. Hindi na sila pinapansin ng mga residente. Kapag dumaraan sila sa palengke, tahimik ang lahat at may ilan pang nagsasabing, "Huwag kayong lalapit sa mga yon." Sila ang dahilan kung bakit nagagalit ang mga tagalabing.
Sa gitna ng takot at pangungutya, hindi sumuko sina Elena at Tomas. Gabi-gabi, pinapalakas nila ang kanilang panalangin. Sa altar, sinisindihan nila ang 3 kandila, puti, pula, at berde. Puti para sa liwanag, pula para sa tapang, berde para sa buhay, dasal ni Elena. Ngunit isang gabi, habang nagdadasal sila, biglang tumigil ang apoy ng kandila. Lumamig ang paligid. At sa salamin ng kanilang bintana, lumitaw ang 3 anino, may mga pakpak, mahahabang kuko, at mga matang nag-aalab. Isang boses ang narinig nilang sabay-sabay, "Huwag kayong magdasal. Ang liwanag niyo'y nagagalit sa amin." Ngunit tumayo si Tomas, matatag. "Kung liwanag ang galit niyo, mas lalo naming sisindihan ito." At sa gabing iyon, unang nagliyab sa apoy ng pananampalataya ang buong bahay nila. Dumating ang gabing kinatatakutan ng lahat, ang kabilugan ng buwan. Ang liwanag nito'y tila apoy na dumadaloy sa ulap, at ang buong barangay Tadlocon ay balot ng nakabibinging katahimikan. Walang aso ang tahol, walang kuliglig na maririnig. Tanging ang tibok ng puso ni na Tomas at Elena ang gumuguhit sa dilim. Sa altar, inilatag nila ang mga banal na langis, asin, at rosaryo. "Ito na yon," sabi ni Elena, halos pabulong. "Nararamdaman ko lalaban sila ngayong gabi." Tumango si Tomas, mahigpit ang hawak sa krus. "Hindi tayo tatakbo. Ang liwanag ng Diyos ang sandata natin." Ilang sandali pa, biglang yumanig ang bubong. Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa itaas. Sinundan ito ng malalakas na kalmot sa dingding at mga yabag na paikot sa bahay. Mula sa bintana, nakita ni Tomas ang mga aninong lumilipad, mga figurang may pakpak, mahahabang dila, at mga matang nagliliyab sa pula. "Labas kayo, mga manggagamot. Ibalik niyo sa amin ang liwanag na ninakaw niyo." Sumigaw si Elena, "Hindi liwanag ang ninakaw namin. Liwanag ito para sa mga nilamon ng dilim." Agad nilang pinatay ang lampara at sinindihan ang mga langis ni San Benito. Isinaboy nila ito sa paligid, sabay dasal ng orasyon ng proteksyon. Ang hangin ay lumakas, at tila may nagwawalang sigaw sa labas, halong huni at iyak. Mula sa bubong, isang malaking nilalang ang bumagsak, isang babae na may kalahating katawan, lumilipad gamit ang malalaking pakpak. Ang kanyang mukha ay pamilyar, si Kapitan Edro, ngunit sa anyong halimaw. "Hindi kayo dapat nandito," unggol niya habang umaatake kay Tomas. Agad na iniharang ni Tomas ang krus at sinigawan ito ng dasal. Nasunog ang balat ng halimaw, at sa sakit, lumipad ito palayo, sabay ang sigaw ng mga kasamang aswang. Ngunit sa gitna ng labanan, nasugatan si Tomas sa dibdib. Duguan, humandusay siya sa sahig. "Elena," mahina niyang bulong, "ipagpatuloy mo ang laban." Lumuhod si Elena, humahagulgol habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mga kamay. Sa huling sandali ni Tomas, sabay silang nagdasal ng Ama Namin, at nang matapos, kumidlat sa langit. Sa lakas ng liwanag, nagliyab ang paligid, kasabay ng pagsigaw ng mga aswang na naglaho sa apoy. Nang humupa ang lahat, ang bahay ay halos abo na. Sa gitna ng mga abo, nakaupo si Elena, pagod, luhaan, ngunit buhay. Sa tabi niya, nakatirik ang krus ni Tomas, umiilaw pa rin. At mula noon, ang barangay Tadlocon ay muling natahimik pansamantala. Ilang araw matapos ang trahedya, bumalik ang katahimikan sa barangay Tadlocon. Ngunit ang katahimikang iyon ay may kasamang lungkot at bigat ng alaala. Si Elena, ang natitirang manggagamot, ay araw-araw na bumibisita sa lugar kung saan nakatirik noon ang kanilang tahanan. Doon, sa gitna ng abo, itinanim niya ang isang maliit na punong sagrado, ang dapdap ng liwanag, alay para kay Tomas at sa lahat ng nagbuwis ng buhay upang protektahan ang baryo laban sa kadiliman. Habang tinutubuan ng dahon ang punong iyon, unti-unti ring gumaling ang mga sugat ni Elena sa katawan at sa puso. Subalit tuwing kabilugan ng buwan, palagi siyang nagbabantay, hawak ang krus ni Tomas at ang lumang aklat ng dasal na iniwan nito. "Hindi matatapos dito," bulong niya sa hangin. "Hanggat may dilim, kailangan may magpapatuloy." Dumating isang gabi, may kumatok sa kanyang bagong bahay. Isang batang lalaki, marumi, nanginginig. "Tulong po, kinuha ng mga anino ang nanay ko," sabi nito, humihikbi. Hindi na nagtanong pa si Elena. Agad niyang kinuha ang kanyang bag ng mga gamot, asin at langis. "Ipakita mo sa akin kung saan," sabi niya. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng tapang na parang apoy. Pagdating nila sa masukal na bahagi ng kagubatan, naamoy niya agad ang mabahong hangin, amoy dugo at asupre. Doon, nakita niya ang isang nilalang na bumubulwak sa lupa, parang usok na may anyong tao.
Itinaas ni Elena ang krus, sabay sigaw ng dasal. Ang liwanag ay kumalat sa buong paligid, at ang nilalang ay sumigaw sa sakit bago tuluyang maglaho. Niyakap siya ng bata, umiiyak. Salamat po, albularyo, ngumiti si Elena. Hindi ako mag-isa. May mga tulad ko, mga tagapangalaga ng liwanag. Kapag dumating ang dilim, kailangan lang nating manindigan. Sa mga sumunod na buwan, naging kilala si Elena hindi lang sa kanilang baryo, kundi sa mga karatig na lugar. Tinawag siyang albularyong nagpatuloy. Marami ang lumapit sa kanya, mga taong pinahihirapan ng masasamang espiritu, mga batang sinapian, at mga bahay na binabalikan ng mga anino. Sa bawat isa, dala niya ang dasal ni Thomas, ang tapang ng kanilang pagmamahalan, at ang liwanag ng dapdap na itinanim niya. Ngunit minsan, habang nakatingin sa buwan, napansin niyang tila may mga matang nakasilip mula sa kakahuyan, mga matang pula at gutom. Tahimik siyang ngumiti. Bumalik na kayo ha, sabi niya sa dilim. CJ. Handa na ako. At sa pag-ihip ng malamig na hangin, narinig ang mahina, ngunit malinaw na boses ni Thomas, hindi ka kailanman nag-isa, Elena. 2.